Hello, hello, Scorpio Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong May 11 hanggang 17. So alamin po natin naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan. But first, Scorpio, ihanda mo na ay yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan nyo po yan at sa dulo, atin po yung babasahin. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Scorpio ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. The Knight of Pentacles. You have the Nine of Swords. Meron po kayong the King of Cups. The Page of Pentacles. Siya nga pala mga mahal kong Scorpio, salamat po ha sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po sa akin yan. Every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in the background of your energy, meron kang the King of Swords. Dalawang king ito. Naglalaban po yung isip at damdamin mo sa isang bagay. Hindi mo alam kung dapat ko bang utak ang pairalin ngayon or ang emosyon ko, no? Halimbawa, tungkol sa isang bagay, hindi mo alam kung let go na ba because minahal mo for a very long time o dapat kong pairalin ang aking utak ngayon at ipiliin yung much better, no? So may paglalaban this week yung lohika at saka emosyon. Sa panahon to, Scorpio, for you, na atakihin yung isang problema ng may talino. Narinig ko yan for you. No? Problema mo this week ang iyong emosyon. Masyado kang emotionally attached sa isang bagay o sa isang problema. Kaya kahit na okay naman sana, madaling solusyonan, pinapahirapan mo ang sarili mo. Narinig ko rin dito, panahon na for you to stand up, to speak up, magsalita pag kinakailangan because kailangan mo ng aksyonan yung isang bagay na kayang-kaya mo naman gawin. Medyo takot ka lang talaga dahil nga may feelings involved. O nasaktan ka na or super disappointed ka na. Kaya parang hirap-hirap isipin yung tamang gagawin. Pero ngayon, bilang payo sa'yo, kailangan talaga utak, utak, utak. Huwag haluan ng emosyon and do the right thing. Okay? So, in your core energy, meron kang the Knight of Pentacles. Si Knight of Pentacles, sinasabi dito, kailangan daw bisitahin mo munang mabuti yung plano mo. Medyo, I don't know why, naramdaman ko meron kang minadali. Meron kang hindi pa nabubuting-ting ng mabuti. At kailangan mo daw balikan, i-double check mo to make sure that the plan is working talaga in your favor. Sabi ko nga, panahon to see things clearly with the King of Swords. Kailangan matalino, matalas ang iyong isip, at bagong-bago mo ihakbang itong planong ito, talagang na-sort out mong mabuti. No? I don't know why, parang kailangan mo daw bagalan yung pag-fill up, bagalan yung proseso because kapag minadali, baka mapurnada. No? So now, you really need to make sure that whatever you're planning to ay talaga namang realistic at saka practical. Okay? Knight of Pentacles, the Strength card. Okay. For many of you, para sa ibang Scorpio dyan, kailangan nyo daw maging matapang ngayon. Okay? Matapang na ipaglaban or iandar yung isang plano. Narinig ko dito sabi, plano siya ng plano pero wala siyang ginagawa para gawin sa buhay niya yung plano. Nakarelate ka ba dyan, Scorpio? Sinasabihan ka dito na be brave, be strong, maging palaban, i-execute naman yung plano. Kasi meron sa inyo, plano ng plano, pero naantala yung kilos. Maraming excuses. Naghihintay daw ng right timing. Naghihintay daw ng go signal. Naghihintay daw ng approval. Pero ang totoo, ikaw mismo ay walang lakas ng loob na itulay or hakbangan yung planong yan. So, ngayon tinatawag ka na i-harness lahat ng tapang, i-harness lahat ng tibay at talaga namang kumilos sa katuparan ng plano mo.
Pero sabi ko nga kanina, kailangan mo munang siguraduhin that every detail in your plan is really up to date at pinag-isipan, and then boom, kilos tayo ng may tapang. Okay? So, Scorpio, ano ba tong pinaghahandaan mo na parang nahihirapan kang ilaban or itulay? I-comment mo yan sa ating comment section. I-manifest mo nang sa ganon mangyari na or makatulay ka na. Okay? In the area of what you need to focus on ay ang iyong pahinga. Ramdam ko dito na masyado mong pinoproblema yung isang bagay na hindi naman ka problema. Sabi, ino-overcomplicate mo daw yung issue. Imbes na hayaan mo lang maganap, kinokontrol mo yung scenario, kinokontrol mo yung outcome, kaya lalo kang nai-stress. Sabi dito, gawin mo lang yung kaya mong gawin, do your best, to your full ability, at huwag mo nang kontrolin pa yung sitwasyon. Hayaan mo maganap ang dapat maganap. Masyado mong inuubos ang oras mo kakaisip sa mga potential outcome or potential na problemang hindi naman talaga mangyayari. So now, just relax. Maupo, kalmahan, matulog kung kinakailangan, lumabas-labas ka naman sa kuweba mo, and enjoy your life para hindi mo masyadong maisip itong mga problemang ito. Okay? The Nine of Swords, the Six of Cups. Okay? Sabi dito ng yung spirit guides, gigil na gigil kang malagpasan yung isang problema. Kaya bawat hakbang mo, pinipilit mo siya na sana tumama, sana maging okay, sana mangyari yung gusto kong mangyari. Marami ka ring trauma from the past. Marami ka ring mga heartbreak na talaga namang hindi mo ma-let go. Siguro dahil sobrang sakit, sobrang traumatic, talagang palagi mo naaalala. At medyo triggering. Iniisip mo ngayon na baka mangyari yun dati, baka maulit na naman, ayoko. Isip ka ng isip kung paano hindi to mangyayari. Pero in reality, wala ka namang katibayan na talaga mangyayari tong nangyari noon. 'Di ba? So, palayain mo ang sarili mo sa mga past mong trauma, sa mga past mong naranasan. Because kung talagang natuto ka doon, it won't happen now. So, cut the cord. Palayain mo ang sarili mo sa mga past mo para tunay kang lumigaya at tunay kang makapag-move forward. Okay? So, Scorpio, kwentuhan tayo. Ano ba yung dream job mo dati? Tapos, ano yung job mo ngayon? And how do you accept na yung dream job mo, hindi mo siya nakuha? And paano mo na-appreciate yung job mo ngayon? Halimbawa, before, akala mo magiging singer ka talaga, lahat na audition pinuntahan mo, tapos ngayon ikaw ay teacher, no? Paano mo na-accept yung pagkakaiba ng dream job sa current job? Comment down below. In the area of what you need, meron po kayong the King of Cups. Kailangan mong kontrolin ang iyong emosyon, Scorpio. Nag-uugat daw kasi to sa expectations mo. Kumbaga, no expectations, no heartbreak, no disappointments, ika nga. So, kalmahan mo lang ang puso mo. Hindi pwedeng pag may nangyari, triggered ka kaagad, sisigaw ka kaagad, galit ka kaagad, or mag-walkout ka kaagad. Pag nairita ka, tinamad ka agad, biglang mag-quit ka na lang. No? So, do not let your temporary emotions ruin kung ano man tong inaasikaso mo. So, kalamayin ng emosyon, utak ang pairalin. Okay? King of Cups, the Seven of Cups. Okay? Sabi na yung spirit guides, kapag mas kalmado ka, mas makikita mo yung mga potential na option para sa'yo. Ang nangyayari kasi, dahil sa dami ng options, nalilito ka. Confused ka. At kapag nako-confuse ka, nakaka-frustrate, di ba? And when you're frustrated, madali kang mapikon, madali kang mainis, madali kang matrigger. Sabi dito, kapag kalmado ka, kapag mas relax ka, lilinaw sa'yo yung mga dapat mong gawin. Okay? Lilinaw sa'yo yung pintuan. Lilinaw sa'yo yung options mo. So, calm down so that maging malinaw sa'yo ang lahat-lahat. Okay? In the area of what's affecting current energy, meron kang the Page of Pentacles. Sabi dito, talagang may darating na bagong opportunity na hindi mo kayang iwasan. Sabi mo, time ko na ba talaga to? Opportunity ba talaga to para sa akin? Pero you realized, binigay sa akin eh.
pinagkaloob sa akin. So, sasayangin ko ba siya? Ilalarga ko na ba? Kailangan ko ba maging matapang ngayon? Kaya nga pinapayuhan ka talaga na pag-aralan. Aralin mo siya para makita mo kung gaano siya ka-promising at kung gaano siya ka-valuable sa buhay mo moving forward. Kaya panahon talaga to na isama mo sa plano mo itong bagong bagay na ito. And maging matapang ka na suungin siya kasi baka masayang, baka mapunta sa iba, baka lumagpas, no? At wala ka nang magawa para bawiin, 'di ba? So, kapag may dumating na opportunity, try mo lang, subukan mo lang, pag-aralan mo kung paano siya applicable sa iyo and be brave, no? Taking a risk will bring you further in life. Page of Pentacles, the Magician card. Si Magician, sabi dito, time na to act. Time na para kumilos. Time na para simulan, gawin, yakapin, pag-aralan. Sabi dito, posible. Potential mo magagawa siya eh. So, kung nasa iyo lahat ng tools, nasa iyo lahat ng abilities, bakit mo kine-question ang sarili mo? Eh, kayang-kaya mo naman. Parang ganyan. So, believe in yourself, yakapin yan, alagaan, pag-aralan. You can make this happen. Okay? Narinig ko rin for some of you, minanifest mo pa to eh. Pinagdasal mo to eh. Hiniling mo to kay God eh. Sabi mo, God, gusto ko nun, gusto ko yun, bigay mo naman sa akin. Hala, nung binigay, hindi mo alam gagawin mo. Para kang nakuryente dyan na parang, hala, nandito na pala, anong gagawin ko now? So, wag kang pasisindak, wag kang ma-overwhelmed, kayang-kaya mo to. Okay? In the area of your near future, meron kang the Five of Swords. Sabi, kapag tinanggap mo talaga tong planong to, tong opportunity na ito, and nagpakatapang ka ngayon, win at all cost. Ano ibig sabihin nun? Huwag kang papasindak sa hirap, sa struggles, sa obstacles, sa challenges. Kung alam mong kaya mo tong ipanalo, ipanalo mo ano man ang mangyari. No? Along the way, maaring meron kang makasamaan ng loob, maaring merong humarang sa'yo, tapos talagang ipaglaban mo, nagkagalitan kayo. Minsan, parte yan ng journey. And you cannot please everybody. Hindi mo pwedeng pilitin yung mga taong to na maniwala sa gusto mo or paboran ka. Pero along the way, you need to do what you need to do, manalo ka lang dito. 'Di ba? So, wag kang papasindak, wag kang mag-give up, wag kang manliliit because kaya mo silang tapatan para manalo ka dito. Okay? Five of Swords, the Death card. Death card's all about you ending. Ending na yung parang playing small, ayaw mo na na small player ka lang, or nag-sacrifice ka for them, tameme ka lang dyan. Pero ngayon sabi mo, lalaban na ako. Ayaw ko na na minamaliit ako. Ayaw ko na na hinaharangan ako. Ipapanalo ko to ano man ang mangyari. Dahil nagbago yung pananaw mo sa paglaban, nagbago din yung takbo ng frequency mo. You are now transforming into a better warrior. You are now transforming into a better person. Kasi ayaw mo na na nagpapadala ka doon sa mga sulsol ng iba or pandadown ng iba. Sabi mo ngayon, ayaw ko ng ganyan. Lalaban ako, ipapanalo ko to. And I will end this hardship and I will win at all cost. Okay? In your challenge, meron kang the Two of Swords. Ang problema mo this week, Scorpio, nahihirapan kang mamili. Kung kanan or kaliwa, yun ba o ito, uurong ba ako o lalaban pa ako? Naglalaban yung isip at saka damdamin. Hindi mo alam kung paano ko ba to sosolusyonan. So yun ang problema mo this week. You need to sit down and make a choice. Kung nahihirapan kang mamili, kailangan mong ilatag with the Knight of Pentacles kung ano ba yung pros and cons, advantages and disadvantages ng dalawang options mo para makita mo yung latag at makapag-decide ka. Halimbawa, nahihirapan kang mamili kung Japan or Korea. Ilatag mo yung mga plano kung alin ba sa Japan at Korea yung swak na swak sa gusto kong mangyari. So, ilatag mo yan. Naramdaman ko dito, wala ka ng choice para umiwas. Ten of Wands. Harapin mo yung bigat at responsibility ng choices na ito. Wala kang paraan para iwasan to. The hardship and the responsibility, yung bigat ng desisyon, dapat mong harapin yan at dapat mong panindigan. Papasok ka sa isang
talagang matrabahong ruta. And you need to accept that that is a truth in your life now. Kung kailangan mo mag-decide pagdating sa relasyon, mag-decide pagdating sa career path, pagdating sa negosyo, harapin mo ito. And soon, gagaan din ang pakiramdam mo. Okay? In your fortune, meron kang uncovering the treasure. Beneath the surface lies great bounty. Sabi dito, madali mo makukuha yung yaman or biyaya or reward sa pinaghihirapan mo ngayon. Tingnan mo siya. Yung dragon, iniisip niya, maghuhukay ako ng malalim para makuha ko yung treasure. Pero napakababaw lang pala nung hukay. Ibig sabihin, huwag mong isipin agad na mahirap or nakapagod. Minsan kapag kumilos ka, you will realize, ay, magaan lang pala, madali lang pala, kaya ko pala siya. So, wag mong agad i-anticipate yung hardship. Sometimes, kapag nakapag-decide ka, you will realize, kaya ko pala to. No? So, in your fortune, meron kang Ace of Swords. This is a breakthrough card. Ibig sabihin, malalagpasan nyo po yung mahirap na problema this time. Makaka-survive ka na, makakahinga ka na, and you are successful. You are winning in this battle. Kaya huwag kang matakot na maging matapang dahil kayang-kaya mo tong ipanalo. Some of you are really having this clear communication. Kung meron ka mang kontratang pipirmahan or negotiation, agreement, kitang-kita ko dito na malino yung pag-uusap and the outcome will be in your favor. No? Meron din po sa inyo malinaw na sa'yo kung ano yung gagawin mo this week. Kung dati litong-lito ka, sobrang gulo, pero ngayon malinaw na ang daan, alam mo na ang gagawin mo. Congratulations. Ace of Swords, the Wheel of Fortune. Wow, palakpakan muna. A very, very lucky time para sa'yo. Talaga namang ikaw ang panalo. Sa'yo binigay. A clear negotiation. Paglagpas sa isang problema. Talaga namang nanalo ka, nagwagi ka. The wheels are turning in your favor at talaga namang pabor na pabor sa'yo. I-claim mo to ha, para makuha mo yung frequency ng swerte at kaliwanagan at panalo. Meron din po sa inyo kung nanggaling ka sa sakit, nanggaling ka sa medyo masamang pakiramdam, both cards are telling me ng paggaling or pagbuti ng katawan, ng sitwasyon, pagbuti ng buhay. Congratulations po. In your divine messages, meron kang adjustments are required. Sabi dito, kailangan mo mag-adjust sa iba't ibang bagay nang sa ganon maipanalo mo siya. You also have the Tower card. Changes are coming, hence the adjustment. No? Kailangan talagang mag-adjust tayo sa mga nagbabago sa paligid natin. Example, sa trabaho, nagbago yung schedule. Imbes na pang umaga ka, ginawa kang pang gabi. So, kailangan mo mag-adjust. Wala kang magagawa sa mga bagay na yan, mag-a-adjust ka. Halimbawa, sa negosyo, bigla-bigla yung product na ito ay hindi na bumibenta. No? Kailangan mag-adjust, baguhin natin. I-prioritize natin yung mga bumibenta sa kliyente. So, accept the changes, mag-adjust, maging flexible para makasabay ka sa agos. The Tower card, you have the Five of Wands. Lumaban ka, no? Laban, wag sumuko sa kabila ng pagbabago. Your fighting spirit will determine the great outcome. So kung nahihirapan ka ngayon sa very conflicting energy, maraming pagbabago sa paligid pero parte yan ng journey mo. Kaya ngayon, kailangan talaga palaban ka. You're ready to move, you're ready to fight. Sa kabila ng pagbabago, pag nag-settle yan, everything will make sense and you will end up in victory. Okay? Kaya kung mayroong mga kumakalaban sa'yo or nahihirapan ka, nai-intimidate ka, huwag sumuko. Kumapit ka and fight. You're gonna end up winning this time. Okay? Outcome yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Seahorse, Family Matters. Meron daw pong dapat pag-usapan tungkol sa pamilya. May mga issue kayo na dapat linawin. Panahon na to para maklaro sa bagay na yan. You have Lightning, control your anger or you will be sorry. Sabi ko nga sa'yo, emosyon, panghawakan, nang sa ganon, walang mangyaring komplikasyon o problema. You have Firecracker, excitement. May darating na pong exciting na opportunity sa'yo this week.
You also have Cain, pay attention to your health. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung kalusugan, kailangan bantayan. Kaya kung ano yung mga dapat tigilan, tigilan na. Kung ano yung disiplina, dapat disiplinahin. Nang sa ganon, dumating talaga yung pagganda ng kalusugan at pagbuti ng iyong health. Congratulations. Pinapayuhan ka dito na maging disiplinado ka. Kapag gumana yung isang diet o kapag gumana yung isang exercise, keep it. Okay? Keep it, be disciplined nang sa ganon tuloy-tuloy yung pagbuti ng kalusugan. Okay? Ang outcome is Scorpio for May 11 to 17, the 10 of Cups. Sabi dito talagang family matters. Kung merong kailangan pag-usapan, kung kailangan gawin, pampamilya, ito na yung panahon para gawin. Example, tungkol sa bahay, tungkol sa lupa, tungkol sa schools ng mga anak, o kaya tungkol sa expenses ng pamilya, pag-usapan ninyo. Nang sa ganun maplansya yan at magkaroon kayo ng happy life, happy house. Meron po sa inyo really fortune after difficulty. This is really a great sign for you na kung ano man daw yung pinanggalingan mong mahirap, nakapagod, nakakalatang-lata ka na, makaasa ka na makabawi na kayo, at makalagpas na sa mahirap na parte, and you are rejoicing with your family. 10 of Cups, the Knight of Pentacles. 2 Knights. Knight of Pentacles here, telling you the plan is working. Kailangan mo talagang dumiretso, lumaban, ipaglaban kung ano man yung kaligayahan na para sa iyo at sa pamilya. Halimbawa, you are planning for a house, kailangan talaga pagplanuhan, you're planning to take a vacation, kailangan plansyahin mo para magkaroon naman kayo ng magandang experience. Okay? If it's all about the family this week, kaya kailangan isama mo sa agenda mo this week yung pampamilyang kaligayahan. Okay? So, Scorpio, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on your question. Inhale and exhale the answer to your question. You have the 6 of Wands. Beautiful. The 3 of Wands and the Emperor card. At the bottom, you have the Magician card. Sabi dito, magagawa mo. You have the possibility and the magic within you para makuha yung gusto mo na yan. Sabi dito, be brave, be disciplined, maging matapang ka na kumilos o maksyon dahil darating na itong bagay na gusto-gusto mong mangyari. You will win in this. Kayang-kaya mo maging successful, victorious, at talagang matagumpay sa bagay na ito. Kaya do not doubt yourself, kayang-kaya mo to. Talagang nakatadhana siyang dumating sa'yo, minanifest mo pa yan. So, ang kulang lang sa'yo, be brave. Maging matapang ka, na i-anticipate yung kanyang pagdating, at kapag dumating, yakapin agad, be responsible, do everything that you can para hindi masayang to, na mag-lead sa'yo sa iyong tagumpay. Maganda to. And this is something na kayang-kaya mong ipagdiwang o i-celebrate soon kasi magagawa mo siya. Kung ang question mo yes or no, the answer is yes, 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 and yes. Lahat yes. Congratulations. Okay? So Scorpio, ito po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung May 11 to 17. Saan po kayo nakaresonate? Comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Scorpio this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.